In this Virgo video, we will be looking at No Remittance Week, tuloy ba? Amy Marcos, ligwak sa alyansa. Kiko Bam, kapalit niya. At marami pang iba. Kamusta for me? Ako nga pala si Ward Joseph at welcome sa News Worthy Recap Weekly Edition number 96. We've tons to cover since last week, so skip to the timestamps provided if it piques your interest. Here are some pictures commentary for your convenience. Amy, tumiwalag sa Bagong Pilipinas. Tumiwalag sa Sambahang Bagong Pilipinas alyansa ni BBM si Senator at re-electionist Amy Marcos for the suspense at thrill. Categorically speaking, you have not withdrawn from alyansa. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Kasi parang may kutob ako na may masamang mangyayari at ayoko mahila sa away-away. Ang gusto ko, eto yung type ko yung trabaho lang ng trabaho ko, kooperatiba, agrikultura, ayan, yung mga social pension ng matatanda, yan ang type kong gawin. Hindi ko gusto itong bangayan ng bangayan, bardagulan ng bardagulan. Sa totoo lang, kaya sinabi ko, mulat sa poll, independent ako ayokong kumampi, kasi kinakabahan ako na magkakaumpugan talaga yung dalawang panig. Nangyari nga po sa awa ng Diyos, sa kasamaang palad, nagdilang anghel, ayan, mabuti na lang at independent ako mula sa umpisa. The move apparently came about nang hindi minention ni President Marcos ang pangalan ng kanyang ate, Sanse, Ditse, or whatever she is, sa isang campaign rally sa Cavite, only mentioning 11 out of the 12 official Alyansa administration candidates. Kaya po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Magkapit-bisig po tayo at sama-sama po natin pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Magsama-sama po tayo, magtulungan po tayo, mag-alyansa po tayo muli upang ipagpalabanan ang kahirapan, upang labanan ang krimen, upang labanan ang mga drug lord na pumapasok dito sa Pilipinas. Ito po, hinaharap ko po sa inyo ang ating alyansa na siyang gagawa at siyang magtatrabaho upang pabalikin ang kapayapaan dito sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. This has been a long time coming. Alam naman natin, nung unang unveiling ng alyansa candidates, dumidistansya na si Senator Amy, even going so far as to say na she wants to be an independent at neutral na senador, withdrawing nung una pa lang. Maraming salamat. Talagang sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022, and I hold fast to that dream of unity for all Filipinos. But of course, bumalik rin siya dahil siguro bumaba na sa ranking ng mga senatoriables kahit na according to the Nielsen ad rating and reported by the Philippine Center for Investigative Journalism na nasa 1 bilyon na ang kanilang nagastos, with Camille Villar, daughter of the richest man in the Philippines, former presidential candidate, former Senator and former House Speaker Manny Villar at outgoing Senator Cynthia Villar. Tapos ngayon, aalis na naman. This time dahil sa irregularidad daw sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. To wit, I kinda agree. Although, wala namang pakiang ICC sa local constitutional rights ng mga akusado basta nasa kanila na yung akusado. And unfortunately, hindi rin siya in-endorse ni VP Sara Duterte. Womp womp. Wala kaming napag-usapan, ma'am, about endorsement ni Senator Amy Marcos. Basta, let me just
express my gratitude to Senator Amy Marcos for opening the Senate investigation, no? Para siguro hindi na maulit at para napapag-usapan siya sa loob ng ating pamahalaan at para mailagay officially, no, yung mga posisyon ng iba't ibang tao, iba't ibang sektor. Kasama din yung posisyon ko as Vice President at yung document na galing sa Office of the President na pirmado ng ating Pangulo. Ma'am, kahapon lang po kasi may interview po si VP Sara. Sabi naman daw po niya, hindi pa kayo nakakapag-usap about possible endorsement sa inyo. Is this something that you still want to seek or do you want to be medyo... Ay nako, yung hearing, inilunsad ko hindi para sa endorsement o para sa politika o para sa kampanya. Talagang sa akin lang, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat, higit sa lahat ng saligang batas natin bilang Pilipino. At kung may mali, mali ay mali at tama ay tama. Sorry na lang kung sinong tatamaan, bato-bato sa langit. Ma'am, sorry na po. Ako'y nagtataka kung bakit tinutukoy na anti-administration yung hearing. Sa totoo lang, talagang nagbukas ako ng hearing upang malaman kung ano talaga ang nangyari kasi nasa napaka-emosyonal na estado ang buong bansa. Lahat tayo umiiyak, nagulat, talagang nagsisigawan. Sa palagay ko, sa kabila ng emosyon, importante malaman kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, kung nagagalit sila, anti-administration daw, yung hearing, ang sa akin, simple lang naman, nagtatanong ako dahil tulad ng nakararaming Pilipino, hindi ko alam ang sagot, nagtatanong ako kasi kinakailangan malaman natin ang sagot. Kaya't kung ano man ang naging sagot, hindi na natin kasalanan yon. No, it's really unfortunate what's happening to Amy. I mean, imagine mo, sinabihan yung tatay mo na huhukayin at ipapatapon sa West Philippine Sea, pero ngayon, dinedepensahan mo pa. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Sinabihan ang kapatid mo na isang bangag, pero ngayon, dinedepensahan mo pa. Panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman. No, I don't know if namamangka lang ba siya sa dalawang ilog or is she really that neutral? And by neutral, I mean by two of the kasamaan versus kadiliman. Thanks. No, ayon kay Amy, unconstitutional ang pagpapakulong kay former President Rodrigo Duterte at mayroon tayong proper standard operating procedures na ang soberanya natin ay hindi dapat sinusuko sa ibang governing and judicial body internationally at dapat ine-ensure ang constitutional rights ng mga Pilipino, including the former President. Nagkaroon rin ng mga ugong-ugong na may planong ipalit ng Administrasyong Marcos sina Amy and Camille Villar with the Kiko Bam tandem
deeply associated with the pink movement to finally create a uni-pink tandem. However, Bam Aquino, Kiko Pangilinan of Kiko Bam, and Toby Tiangco, Malabon representative and campaign manager of Alianza Admin Bets, categorically denied ever having talks with each other, where, this comes at a worrying time for a lot of alanganins, and dahil nag-umpisa na rin ang local campaign period ng mga kumakandidato sa House of Representatives, mayoral, vice mayoral, at city council seats. Now, of course, and this is something that I will preach however much I want to. Bumoto ng maayos, may konsensya, ng matalino, may sentido komon, at ng may dangal para sa sektor ng lipunan tulad ng mga manggagawa, business owners, mga kabataan, mga senior citizens, at mga nasa laylayan. No Remittance Week sa birthday ni Digong. Nag-organisa ang mga OFW supporters ni dating Presidente Rodrigo Duterte para sa isang No Remittance Week. Para raw mapilitan si Bongbong na pauwiin si Duterte at palayain sa mga galamay ng ICC sa linggo ng birthday ni FPRRD. Sa tingin nyo ba may pangil itong No Remittance Week sa ating gobyerno? Sa ating bansa? No. Before you dismiss this call to action ng mga supporters ni former President Rodrigo Duterte, we first have to acknowledge some basic facts regarding remittances sa ating bansa. Noong 2024, umabot sa humigit kumulang $35 billion o mahigit kumulang 2 trillion pesos ang napadala ng ating mga OFW sa ating bansa. That's up 3% kumpara noong 2023. Magandang hapon po, Yusek. May nilulunsad pong global campaign, yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa, kung saan ikakasa daw po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4. Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po maibalik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito, lalo na't may potential po itong epekto sa ekonomiya ng bansa, at syempre malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittances ng mga OFW. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Thank you po. Lagi tayong nasa top ng mga listahan sa may pinakamalaking halaga ng natanggap na remittance, only being beaten out by countries with billions of population tulad ng China at India, at ang katabi ng United States na Mexico na nag-over the backwards from Mexico to the US. I mean, isipin mo yun, almost 9 to 10% ng GDP ng ating bansa galing sa mga OFW. Kumbaga, nakaangkla ang ikapu ng ating ekonomiya sa mga binigo ng gobyerno sa isang trabahong marangal at sapat ang kita. Umaalis sa mga professional nating mga manggagawa yung pinag-aral ng 16 to 20 or even more years sa bansa, gumamit ng taxes ng ating mga mamamayan. Hindi mapakinabangan ng buo ang kanilang talento sa ating bansa. Kaya yung mga naiiwan dito, either short-staffed or hindi kaya talaga, or yung skills nila, hindi sila ganun kasing galing para pumunta ng ibang bansa. The most of the time, again, short-staffed tayo. Ganyan tayo ka-troublesome. Ayan ang tinatawag nilang brain drain. Now, back on topic. We've established na malaki ang inire-remit ng ating mga OFWs sa bansa. At most of our OFWs has received academic o vocational training sa mga fields where they work at. Basically, yung mga may pinag-aralan, around 2 million as of 2015 to 2016 ay umaalis ng ating bansa para makapaghanap ng mas maganda at mas mataas na sahod abroad. Kung titignan natin, nasa around $97.3 million a day
ang pinapadalang remittance ng ating mga OFW o around 5.5 billion kada araw. Kung susundin ang sinasabing isang linggong pagtigil ng remittance, aabot ito sa 38 billion pesos. Kung tutusin, makikitang malaki ang magiging epekto if all of the OFWs stop remitting their salary sa Pilipinas. Pero kung titignan natin, hindi ba, madedelay lang o kaya naman mapapaaga lang ang pagre-remit nila ng pera sa kanilang mga pamilya. Because again, pamilya mo ang nagre-receive ng remittance mo. Tatandaan natin na walang epekto sa Pilipinas ang pag-stop na ito dahil isang linggo lang naman at magbibigay ka rin naman after ng birthday ni Digong. So, parang wala lang yung no remittance week mo. Kung patatagalin ang kanilang pagre-remit, mahihirapan lang ang pamilya mo. Yung mga pinapadalhan mo. Walang magiging epekto sa Pilipinas yan as a whole kung ibibigay mo rin naman yung hinold mong remittance at a later date. In all realities, kapag tinignan mo sa dulo ng GDP calculation sa taon na ito, parehas lang or even more. Masasaktan lang ang pamilya mo, hindi ang gobyerno. I don't think the Senate can do that on its own. It should be Congress. Number 2, it cannot be done during recess. Number 3, I will not advise it. Hindi ito issue ng gantihan. I am inclined to believe na hindi napapanahon upang pag-usapan itong mga retaliation na ito. Instead, let us have a friendly dialogue with them and give them opportunity to understand kung bakit humantong sa ganito itong mga allegations of EJK against the former President of the Philippines. Ako talaga sinasabi ko ng matagal na hindi ako pabor sa pagpapaalis ng ating mga edukadong Pilipino palabas ng bansa. Dahil pinag-aaral natin sila. Tapos hindi natin mapapakinabangan ang talentong kanilang nahinang sa bansa dahil sa baba ng sahod at grueling work conditions sa ating bansa, particularly in the medical field. Marami tayong mga health workers tulad ng nurse at doctors na lumalabas ng bansa papuntang US para makaprovide sa kanila or sa kanilang mga pamilya on an H-1B or whatever visa they use. Alam niyo bang ginawa lang tayong factory ng US ng mga nurse at doktor noong World War II dahil namamatay na lahat ng doktor nila. Wala silang manpower. Kung isipin, hindi naman aalis ang ating mga healthcare workers kung makatarungan ang sahod base sa kanilang certification at skills. Hindi rin natin sila masisisi. Pero dahil systemic na ang ating factory ng mga nurses, kawawa ang bansa. Kasi, again, napakarami nating nurse. Kung tutuusin, marami tayong citizen na nurse. Pero nasa ibang bansa sila. Mga medtech, mga doktor. Nagkakaroon pa tayo ng Department of Migrant Workers. Halatang imbes na solusyonan ang dahilan kung bakit umaalis sa mga profesional at edukadong Pilipino, gumawa sila para mas streamline yung process ng pag-alis ng mga migrant workers natin. At yan po posting news and for the recap weekly edition for roughly the 4th week of March 2025. Mag-suggest some more topics and our questions to Balitas if you feel I must present them in any way. Salamat sa panonood mga kapag for me, like, subscribe, follow my links sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod muli of course. Paalam.